Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin, ito na naman pong si Harry Roque, no? Ngaw, no? Asong ulol din ito, no? Ito yung mga siguro sabihin nyo na mga hybrid na aso, no? Mga pure breed. Tama ba yun? May hybrid, may pure breed na mga Duterte na mga aso. Ha? Kasi meron na naman po siyang sinasabi dyan sa kanyang posting, mga kababayan. Mukhang naghihinanakit. No? Nag-iiyak na ngaw-ngaw. At yung isa naman, kung yung aso ngaw-ngaw, yung isa naman, meow-meow. O si meow-meow, talagang walang silbing congressman ito, mga kababayan. Talagang ang tingin niya lang sa kongreso ay kanyang playground. Ewan ko ba? Bakit hindi ito ma-expel? Dapat may referendum na ang mga ganitong klaseng congressman, pati yung mga magnanakaw na suspetsyado, no? Allegedly mga magnanakaw, dapat yan sinususpindi yan ng 6 months, mga kababayan no? Lalo na si Meow Meow. Walang nagagawa sa kongreso kundi meow 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 meow. Nagpapapansin kasi feeling niya nasa loob po siya ng La La Land. Yung utak niya, nilalaro siya ng sobrang mapaglaro niyang utak na ang tingin niya ay siya po ay nasa La La Land. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si Harry Roque, mga kababayan. Kasi meron pong posting si Harry Roque na kung saan, dyan sa quote card, sinabi niya, sinugal ko na ang buhay ko, no? Dahil kay Duterte. Kumbaga, ibinigay niya na ang buhay niya sa mga Duterte, no? Wala na siyang pakialam ano man ang mangyari sa kanya, basta ipagtatanggol niya ang Duterte. Tablado lahat sa kanya, pati pamilya niya, no? Basta pagdating sa mga Duterte, Duterte ang uunahin niya. Pwede niya ngang ibigay ang kanyang buhay alang-alang lang sa mga Duterte, ng mga mga spoiled brat, mga hindi totoong Pilipino. No, biruin mo, galit na galit kayo sa Amerikano. Ha? Sumisigaw kayo ng wag makialam ang Amerikano. Hindi nyo alam yung pinagsisilbihan nyo, hindi mga purong Pilipino, mga banyaga, lalong-lalo na yung anak ni Rodrigo Roa Duterte at ni Elizabeth Zimmerman. Zimmerman. Anong last name niyan? Banyagang last name. No, sabi nga nila, German, may lahing German, American German ang nanay niyan. Tapos kayo, kala ko ba ayaw nyo sa mga banyaga? Si Digong, sabi niya, maybe I have a blood of Chinese. Chinese nanay niyan Di ba pinangaralan nga yan dyan, binigyan ng isang building sa isang eskwelahan sa China. Ngayon sabi ni Roque, isinugal ko na ang buhay ko sa mga Duterte. Pinagkaloob niya na ang buhay niya, no? Forever siyang magsisilbing aso ng mga Duterte dahil naniniwala siya na ang Duterte daw, si Tatay Digong nilang karton, ang siyang magaling na mamumuno o namuno sa bansa. Anong kinagaling ni Digong? You are freaking delusional, Roque. Dahil nga, sa piling mo, ang mga Duterte ang magliligtas sa'yo sa kasalanan mo. Ha? Yung kaso mo na pending pa rin sa ombudsman tungkol doon sa land grabbing sa Bulacan. At itong ikaw ay nasangkot sa Pogo. Diba? Piling niya po na si Duterte po ay napakagaling. Ang mga Duterte ay napakagaling. Magaling po mangbarubal ng kapwa-tao. Magaling mangbarubal ng pondo ng bayan. Unahin natin, gaano kagaling si Digong? Magaling magsinungaling si Digong. Magaling magmura si Digong. Siguro alam nyo naman na yung sinasabi natin. Ha? Yung mga ipinangako niya noong campaign niya noong 2016. Lahat lang pala iyon ay isang pangbobola. Isang panloloko. Lalong-lalo na
yung seryosong tanong sa kanya ng isang mangingisda sa Zambales tungkol sa Baho de Masinloc. Sabi niya mag-jet ski siya, magtatag siya ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Nung sinisingil na siya sa sinabi niya, nung sabi niya mga gunggong kayong Pilipino. Tingnan niyo mga gunggong kayong Pilipino. Kasi hindi po siya Pilipino si Digong, Chinese po si Digong eh. Kaya inalipusta niya po ang mga Pilipino, binaboy niya ang mga Pilipino, pinalibutan niya ang sarili niya ng mga Chinese drug lords and crime bosses. Sabi niya dun sa atin, mga gonggong kayong naniwala sa akin. Campaign lang yun. Di ba? Nauto tayo, nabudol tayo. Tapos nag-war on drugs siya, ang daming tumumbang mga Pilipino. Di ba? Ngayon yung anak niya, yung panganay, sabi niya, yan ang problem child niya. Bakit? Biruin mo, kitang-kita sa video, kung paano manakit, paano magmura, paano yumot-yot ng pokpok. Tapos may audacity pa na magsasabi na kala mo malilinis sila. Yung vice presidente yung Tokmol, di ba? Akala ko ba may accountability, Bongo? Bakit tumatakbo sa Supreme Court, nagpasok lolo sa impeachment? Di ba? Hindi mapaliwanag yung kanyang mga confidential funds, yung gastos niya. Takbuhin. Tapos ikaw, Roque, sinusugal mo ang buhay mo sa mga tiwaling mga Duterte, sa mga sinungaling na Duterte, ano ka? Dakilang aso ka nga, di ba? Biruin mo, pagkakalo mo pa ang buhay mo sa mga yan, paano naman ang pamilya mo? Mahal mo ba pamilya mo? Di sana kung mahal mo ang pamilya mo, malis ka dyan sa The Netherlands. Wala ka namang silbi dyan kay Digong eh. Unang-una, hindi mo naman nakikita yung tatay mong si Digong. Ang nakikita mo lang, yung karton. Nakausap mo na ba? Hindi. Nabisita mo ba? Hindi. Ano ka dyan? Palamuti. Panggulo lang kayo. Nakakahiya sa mga Pilipino. No? Ano na sasabihin ng mga taga-Dutch dyan? Uy, Pilipino yan. Turista ba yan? Hindi. Nandun yan. No? Nagrarally. Mga tae yan dyan eh. Panggulo. Inangkin na yung hindi naman sa kanilang lugar. Di ba? Mga kababayan, anong dignidad natin doon? Ano masasabi nating taas noo tayo? Kung may mga kababayan tayong tulad ni Roque na ngaw dyan sa sinasabi nilang Duterte Park, wala naman silang magawa. Dahil sabi na nga ng ICC through their spokesperson, Abdallah, na hindi tumitingin sa politika ang mga ICC judges. They look upon the evidences at naaayon sa batas. Ano pang ginagawa nyo dyan? Nag-aaksaya kayo ng oras sa palagay nyo? Nagmi-merit kayo sa paglalabas, pagpapatawad kay Digong sa kaso ni Digong? Hindi nga. Lalo pa kayong nakasama dyan. Dahil sa inyo, nagsalita ang inyong Tokmol na vice presidente na i-jailbreak yung tatay niya o nagamit sa kanya. Labang kay Digong na, sabi ng anak mo, i-jailbreak ka. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng bigyan ng interim release. Kasi pag pinakawalan ka namin doon sa bansang kasapi dito sa ICC, malamang itatakas ka. Iuuwi ka ng Pilipinas. Naintindihan nyo ba yon? Lalo ka na ikaw, Kapman. Nag-apila ka pa. Wala na po yan. Basura na yan. Lalong hindi kakatigan yan. No? Yung paawa-awa effect ng Senado ng Pilipinas, wala din po yan. Isipin lang ng ICC pre-judges dyan, may power pa pala itong matanda na to eh. Di ba? Nakakahakot pa siya ng 15 senators, nakaka-command pa siya, may respeto pa sa kanya, di ba? May mga alagad pa siya. Tapos yung cognitive niya, siya na nga ang nagkwento na alam niya na hindi siya naaprubahan ng interim release. Walang nagsabi sa kanya, sabi nung kapatid niya. Di ba Harry Roque? Pero ikaw naniniwala pa rin kay Digong? Anong magandang dinulot ni Digong sa bansang Pilipinas? Yung attitude ng pagmumura, attitude ng pagiging brusko, attitude ng walang accountability at higit sa lahat, walang good moral and right conduct. Ibinenta nyo nga ang Pilipinas kay Xi Jinping sa mga Chekwa. Tignan nyo ginagawa sa mga kapwa namin Pilipino. Diba? Tapos, ikaw Roque, todo samba ka. Sa bagay, gusto mo rin pumunta ng impyerno. Okay? Punta naman tayo dito. Yung isa, ngaw-ngaw. Aw-aw, ganun ang ganon. Ito namang isa, meow-meow. Nakita nyo yung katarantaduhan ni Kiko Meow Meow Barsaga? Feeling niya po,
siya po ay nasa loob ng La La Land. Alam niyo yung moving Avatar? Ganun po ang feeling niyan eh. Yung nilalaro niyang game, kung ano man na nilalaro niyang game sa kanyang computer o anong device, gusto niya mangyari sa totoong buhay. Yan po yung may tinatawag niyong delusional. May psychiatric problem yan. Ha? Psychopath po yan. Kulang na lang yan, magdala siya ng baril at pagbabarilin niya, kung naglalaro ng Dota yan, naglalaro ng Call of Duty, ano na, di ba? Sapol na lahat sila diyan. Yun po kumbaga kulang sa pansin. Hindi talaga, hindi kumbaga, kulang talaga sa pansin. Ha? Dapat ang pumansin diyan yung nanay niya. Ha? Dalhin mo na yung anak mo sa psychiatrist. Ha? Biruin mo, umamin na naman mga kababayan, may quote card yan sa politiko, sabi niya, kumbaga, na-late siya doon sa ethics committee hearing. Na-late siya. Dahil anong sabi niya, kasi naglalaro pa ako ng computer games. Hindi alam ang responsibilidad. Paano naging congressman yan? 'Di ba? Wala ka nang maisulat na batas para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ka yata nakaboto doon sa sa budget o abstain. O akala ko ba galit ka sa budget? Ha? Nanakawin. Ba't hindi kayo bumoto ng yes or no? Ano ba boto niyan? Baka isa sa mga nag-abstain. Oo. Wala rin pala. 'Di ba? Tapos ngayon, na-late sa committee sa kanyang ethics hearing dahil naglalaro ng Dota, naglalaro ng computer games. Napaka-irresponsable. Yan po ang nagre-reflect diyan ay ang pagpapalaki ng magulang. Yan din ang refleksyon ng kung saan galing na bayan yan. Bakit nyo iniluklok? Paulit-ulit tayo dito. Bakit nag-agree kayo na iluklok siya as congressman para patuloy na hawakan ng Barsaga ang 4th District ng Cavite? For 4 decades, hawak nyo yan. No? Gahaman kayo sa kapangyarihan dahil sa kagahamanan ninyo, pati may saltik ninyong anak, ipupunta nyo sa national government. Ano tayo? 'Di ba? Kinokonsinti natin yung mga ganyang gawain. Dapat suspendido na yan Sobra po naghihikayat ng kaguluhan o sabi na naman daw niya, mamaya daw alas 10 na naman ng gabi. 'Di ba? Bakit gabi? Ang mga tao tulog. 'Di ba? Ibig sabihin, isa kang kriminal dahil sa gabi. At sa kailan ba nangyayari ang mga karumal-dumal na krimen? Sa gabi? Feeling niya, baliktad po talaga Feeling niya, araw ang gabi. Tapos ang gabi, araw. 'Di ba? Kung kulang na lang, pwedeng magtrabaho ng gabi sa Kongreso, magtatrabaho siguro siya. Maglalaro siya doon. Tingnan ninyo ang performance niya sa Kongreso. Ano performance niyan? Wala, ngaw-ngaw. Parang pusang galang. Ang hirap magmura mga kababayan. Paulit-ulit na nating minura yan. Pati yung pinsan niya, pinagmumura na siya. Walang pakialam dun sa nanay niya. Dahil nakakasawa po yung antics niya. Yung utak niyan, uulitin ko, na stuck sa pagiging bata. Daig mo pa yung 5-year-old. Dinaig ka pa nung 5-year-old na may utak talaga. Hindi po nag-grow ang utak niyan. Tapos kayo tuwang-tuwa, mga gago, mga vicious din kayo, no? Ini-enable nyo yung baliw. Ano kayo? Di mga kapwa nyo baliw. O di ba? Na late dahil naglalaro ng computer games. Napaka-irresponsable, walang galang, bastos. Kasi baka naman bastos din ang magulang niya. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.